Magandang hapon. So ngayon dahil mag-isa lang ako sa bahay, ang gagawin ko ay magluluto ako ng adobo na may sayote. So ang ginawa ko, nagpabili lang ako ng manok sa labas, ng kaninang manok. At ito na nga, may kanya ako ng manok at may sayote din ako at atsal na pula. So dahil nanawa na tayo ng adobo manok lang na walang ibang sahog kundi kaninang manok lang. So ang ginawa ko ngayon para naman mas masarap siya at may gulay tayo, ginamit ko na tong sayote namin natitira dito. So ay pagkatapos ko ay hinugasan ko na to ating mga manok. Hugasan mo lang siya na yung medyo namumutla na siya nang wala na talagang siyang dugo. Kasi para mas mawala yung kanyang lansa, mas mabuti na yung medyo mamutla-mutla na siya. So yun na nga, dahil pagkatapos ko siyang hugasan, kung makikita nyo, tinataas ko lang itong ating ibang mga karne ng manok. Dahil matapos ko siyang hugasan, hiniwa-hiwa ko pa siya. Pero yun na nga, dahil sa pag-upload ko dito sa Facebook, bawal pala ipakita yung meron kang mga harmless material tulad ng ating mga kutsilyo, kung ano yung makikita nyo. Kasi nga, ginagawa ni Lolo Mets ay ginagawa niyang flag content ang aking mga videos. So, yun na nga, nakita kong bawal pa rin ipakita yun. So, ang ginawa ko, minamarinate ko lang siya. Gumamit ako ng toyo, meron akong asin, at meron din akong black pepper powder, at konting magic syrup ng lagay na ako. So, yun na nga, nilagay ko na siya sa konting bowl. So, yun na nga, pinagsama-sama ko na yung sa karne ng ating manok, nilagyan ko na ng konting toyo. So, pagkatapos ay nilagay ko na itong black pepper powder, at nilagyan na natin din itong ating magic syrup at ang ating asin. At pagkatapos nito ay halu-haluin mo lang siya at itabi lang muna ng mga ilang minuto bago natin siya pipirituhin sa ating kawali. So yun na nga, dahil nakalimutan ko, meron pala kaming pamintang durog dito at ginawa ko ay naglagay lang ako ng konti para hindi naman siya medyo manghang-hang. Dahil yung iba nga pag kumakain nito ay lalo na yung mga bata namin kasama dito ay ayun na nakakakain ng pamintang durog kasi napapaitan sila. Ayun na nga, ang ginawa ko ay binalatan ko na itong ating sayote, nilalagay at i-chop ko na din siya, pero yun nga, wala pa rin tayong mapapakita na kung ano yung pag-chop natin ng ating sayote dahil nga bawal pa rin pakita yung mga harmless material tulad ng kutsilyo. So yun nga, ganito lang yung pagkahiwa ko. So pagkatapos kang siyang hiniwa, lalagyan na natin ng mantika ang ating kawali at pagkatapos ay panglalagay na natin itong ating mga sayote. Kung sa tingin mo ay medyo nagba-brown na siya, pwede mo na siyang ikutin or ikutin mo pabaliktad. Or baliktarin. Ano ba? So, dahil para sa akin, medyo okay na itong ating binaritong sayote, ay gagawin ko ay kukunin ko na siya sa ating pinagprituhan. Ayun na nga, diba? Nagba-brown na siya. So, kinuha ko na lahat ito. Sisunod naman natin itong ating minarinate na karning na manok. So, ina nga, prituhin lang natin, isa-isa na natin lagay sa kawali at kung pwede, huwag natin pagdikit-dikitin or nasa sa inyo pa rin yan kung anong style ang gagawin nyo. So, yun nga nagpisik siya. So, yun nga ginawa ko ay inisa-isa ko na to at binaliktad ko na nga yung camera para makita nyo kung anong klaseng pinaglalagay ang ginawa ko sa aking buhay. So, mamaya ang gagawin naman natin dito ay kung medyo tingin nyo ay nabra-brown na yung kanyang likod, ay pwede na rin din siya baliktarin. So, yun nga, kung makikita nyo, yun ang ginawa ko ngayon sa ating kaninang manok. So, baliktarin nyo lang siya hanggang sa makuha nyo yung tamang pagkaluto na gusto nyo bago nyo ilagay yung mga gulay at yung atsal or yung siling pula. So, yun na nga ay, oops, muntik na akong mag-excavation. So, hindi pala. So, ginawa ko dahil alam ko medyo maluto-luto na siya, konti na lang. So, inilipat ko na siya dito sa isang pangkawaling maliit para mas malagyan na natin siya ng tubig at lalagyan na din natin ang ating bawang. So, ang ginawa ko, hindi ko na siya ginisa, kasi pwede naman siyang ito, ipailalim mo na lang yung bawang. At kita nyo naman, mukhang mabango talaga siya. Yan nga, pagbukas ko, mabango yung kanyang bawang, yung kanyang aroma. Sina nga ang ginawa ko pagkatapos ko buksan, ay hinalo-halo ko na lang din muna ito dahil para sa akin ay pwede na siya. So, ilalagay na natin itong ating siling pula o ang ating atsal. At pagkatapos ay ilalagay na din natin itong ating sayote. So, tingnan nyo naman, ang ganda na niya kasi nga
Diba, yung kulay niya, hindi siya ganun ka medyo maraming toyo. Kasi kinuntian ko lang siya. So, yun na nga, diba? Maganda na nga siya, masarap pa siya, 'di ba? Kahit hindi pa nga siya ganoon kaluto, pero alam kong masarap itong aking ginagawa dahil syempre with love. Sina nga nilagyan ko siya ng konting tubig at syempre huwag kayong mag-alala, hindi ito magkakaroon ng sama-sabaw-sabaw dahil ang ginawa ko dito ay medyo tuyo-tuyo siya na nanonoot ang kanyang mga lasas. So kung ikaw ay mahilig ka din sa adobong manok pero nananawa ka na dun sa wala naman lang sahog na kahit kulay, so ito nga gawin nyo at pwede nyo itong gawin. Kahit naman anong gulay ilalagay nyo dyan, basta depende yun sa inyong diskarte, depende sa panlasa, basta masarap siya, ulam na yan at wala namang ibang kakainin kundi ikaw. So ang gagawin mo, mag-experiment ka lang at sa tingin mo namang masarap siya, kung anong klaseng mga gulay ang dapat sa kanya or bagay sa kanya, pwedeng pwede yun, wala pong bawal. Dahil so, siguro sa napansin nyo ay nilagyan ko siya ng konting toyo. Syempre, mukhang gusto ko pa siyang lagyan ng toyo kasi ngayon kanyang kulay. Pero nasa sa inyo pa rin yun kung dadagyan nyo pa siya ng toyo, kung anong klase pang lasa ang iladagdag nyo. Basta okay siya, masarap siya, basta hindi lang siya maasim. Kasi diba, syempre, hanggat maaari ay gusto nating tumikim na masasarap na pagkain, lalo na't ikaw pa ang nagluto. So, yun nga, tinikman ko na itong aking niluto. Mukhang okay na siya para sa akin. Tinakpan ko na lang at hintayin ko ng medyo tumutuyo-tuyo yung kanyang sauce at pwede na to. Yan nga, 'di ba? Mukhang masarap siya. So yun nga, salamat sa panonood. Dahil luto na to, maghahain na ako at kakain na ako dahil ito na nga, hapunan ko na to. Kasi anong oras na din naman. Ang bango, 'di ba? So yun nga, hindi ko alam kung anong tawag ko dito pero basta tinawag ko siyang adobo with sayote. Dahil may pangpakulay siya, tingnan nyo naman, may green siya at saka meron siyang pula-pula. So maganda siya tingnan. Hindi siya yung usual na adobo lang, di ba? So meron pa rin siyang gulay at mas masasarapan kasi nilagyan mo siya ng gulay. At na nga, meron ako ditong tutong na kanin or dokot sa Bisaya. Thank you!